Isang realidad ang unti-unting lumilinaw. Napakalit, kung hindi man halos wala, ang pag-asang makalabas pa ng kulungan si Rodrigo Duterte. Hindi ito usapin ng opinyon. Ito ay usapin ng proseso ng batas, bigat ng ebidensya, at ng mga krimeng sinasabing ginawa habang siya ay nasa kapangyarihan. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Magandang araw mga ka-edoks, at welcome pong muli sa ating channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe na kayo para lagi kayong updated sa ating mga talakayan araw-araw. Kaya tara na! Para naman sa mga matagal nang nagtatanggol, kung ikaw ay DDS, kung minsan mo nang sinabi na wala namang kasalanan o paninira lang yan, natural lang na umasa ka pa rin. Pero mahalagang itanong ang mas mahirap na tanong. Kung talagang walang bigat ang kaso, bakit ito umabot dito? Ang ICC ay hindi korte ng emosyon. Hindi ito korte ng viral videos. Ito ay korte na umaandar lamang kapag may sapat na batayan. Marami ang kumakapit sa argumento ng edad at karamdaman. Pero malinaw ang pamantayan ng batas, hindi kailangang malakas ang katawan para litisin. Kailangan lamang malinaw ang isip, at sa puntong ito, ayon sa Independent Medical Assessment, itinuturing siyang may kakayahang unawain at harapin ang proseso. Ibig sabihin, hindi iyon hadlang para ipagpatuloy ang kaso. Ano ang pinakamahirap na bahagi? Ito na ang bahaging ayaw marinig ng marami. Kapag nakumpirma ang mga paratang, kapag tuluyang umusad ang kaso sa full trial, ang posibilidad na makalaya pa ay lalong numinipis. Hindi dahil may gusto siyang parusahan agad, kundi dahil ganito gumagana ang internasyonal na hustisya. Kapag umabot sa ganitong yugto, ibig sabihin, matibay ang hawak ng korte. Mahalagang linawin ito. Ang pagtanggap sa realidad ay hindi pagtataksil. Hindi ito kahinaan. Hindi rin ibig sabihin na mali ang lahat ng pinaniwalaan moon. Ang ibig sabihin lamang nito, mas pinipili mo ang katotohanan kaysa sa idolo. At yan ay hindi kabawasan sa pagiging Pilipino. Yan ay tanda ng paglago. May mga pamilyang matagal nang naghihintay. Hindi ng paghihiganti, kundi ng paliwanag. Hindi ng galit, kundi ng pagkilala na may nangyari, at iyon ay kailangang sagutin. Hindi ito laban ng kampo, ito ay tanong ng pananagutan. Darating ang panahon na kailangan nating ihinto ang pagsigaw at simulang makinig sa tahimik na sinasabi ng proseso. Hindi lahat ng laban ay napapanalo sa paniniwala. Ang iba hinahatulan ng ebidensya. At kung dumating ang araw na tuluyang magsara ang pintuan ng kalayaan, hindi iyon pagkatalo ng isang kampo. Iyon ay paalala na sa huli, ang batas ay mas mataas kaysa sa sinuman. Hindi kita hinihila palayo sa pinaniniwalaan mo. Inaanyayahan lang kitang humarap sa realidad. Hindi bilang DDS, hindi bilang kritiko, kundi bilang Pilipinong handang tumanggap ng katotohanan kahit masakit. Sa puntong ito ng kaso, ano ang mas mahirap? Ipaglaban ang paniniwala o tanggapin ang proseso ng batas. Para sa inyo, dapat bang maging hadlang ang edad o karamdaman upang hindi humarap sa hustisya ang isang leader? Bakit? Ipahayag ang iyong saloobin sa comments. At huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share nito sa iyong mga kaibigan. At ito ang Edoks DC na nagsasabing, sa bawat panahon at pagkakataon sa katotohanan dapat nakatuon. Hanggang sa muli, paalam.